Kabanata 781. Sa sandaling iyon, sinabi ni Zachary, "Mommy, paano ang mga dingding sa itaas?" "Maganda yan. Maaari naming idikit ang iyong mga tagumpay sa hinaharap doon." Ngumiti si Erisa at tumango. Sa ganoong paraan, makikita ng mga bata ang display tuwing gagamit sila ng hagdan. Mamaling siya kay Benjamin para humingi ng kasunduan. "Gumagana ba iyon? Okay lang ako sa kahit ano." Walang matibay na opinyon si Benjamin sa bagay na ito. Tumango bilang pagkilala sa kanyang tugon, pagkatapos ay sinabi ni Erisa sa mga bata, "Mga mahal, ididikit namin ang inyong mga sertipiko sa hinaharap sa mga dingding sa itaas." "Okay." Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Pagdating nila sa ospital, bumaba sina Benjamin at Erisa sa kotse at hinakay ang mga bata na bisitahin si Mary. Ang matandang babae ay nabigla sa pagbisita ng buong pamilya Graham sa kanyang ward. Nag-aalalang tanong niya, "Hindi pa ba kayo nagtatrabaho? Maaari mo nang iwan ang mga bata dito. Babantayan ko sila. Nakanock-off na kami sa trabaho, Lola," nakangiting sabi ni Erisa sa kanya. "Kaya maaga. Hindi ba't karaniwang alas 6 ang alis ng mga tao sa trabaho?" Akala niya ay maagang umalis sa trabaho si Erisa nitong mga nakaraang araw para ihatid ang mga bata sa paaralan. Nagulat siya nang malaman na nag-orasan na si Erisa sa trabaho. Ang kumpanya ay may mas maikling oras ng trabaho, paliwanag ni Benjamin. Tumango si Mary bilang maluwag at inanyayahan ang pamilya na maupo. Sakto namang pumasok si Sean sa ward at napangiti nang makita si Benjamin. "Maaga ka bang umalis sa trabaho?" Tumango si Benjamin bilang tugon. Pagkatapos, binati ni Sean si Erisa bago ibinaling ang atensyon sa paglilibang sa mga bata. Agad na pinunasan ni Erisa si Mary nang dumating si Edwin na may dalang hapunan para sa matandang pasyente. "Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, Jesse, gusto mo bang kumain kasama ng iyong apo sa tuhod?" Inanyayahan ni Mary ang mga bata na kumain kasama niya, ngunit umiling sila matapos makita na si Edwin ay nagdala lamang ng sapat na pagkain para sa isa. "Ayos lang, Lola. Hindi kami nagugutom." Pagsusuyo ni Erisa, "Kumain ka na po, Lola. Iuuwi natin sila para sa hapunan saglit." "Sige." Tumango si Mary bago tinawag si Benjamin, "Bakit hindi mo ito ibahagi sa akin, Benjamin?" Nakangiting sinabi ni Benjamin, "Huwag mo akong alalahanin, Lola. Kakausapin ko si Sean sa labas." Pagkatapos, gamit ang kanyang tingin, sinenyasan niya ang doktor na umalis sa ward kasama niya. Dali-dali siyang sinundan ni Sean palabas ng kwarto. Sinulyapan sila ni Erisa bago tinulungan si Mary sa kanyang hapunan. Nasa mabuting kamay ni Edwin ang 6 na bata. Ipinahayag ng mayordomo, "Alam kong narito kayong lahat, kaya dinalhan ko kayong lahat ng merienda." "Ay, ikaw ang pinakamahusay, Mr. Whitley." Agad silang humiga sa sopa at kinain ang mga merienda na dala ni Edwin. Sa labas ng ward, tinanong ni Benjamin si Sean, kailan maaaring operahan si Lola. Maganda siya nitong mga nakaraang araw. Kung magiging maayos ang kanyang pagsusuri bukas, maaari tayong mag-ayos ng petsa para sa operasyon. Tumango si Benjamin, "Sige, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Huwag kang mag-alala. May meeting kami bukas pagkatapos ng exam ni Madam Mary. Kung mabibigyan natin siya ng puwang sa surgical theater, makakapag-opera kami sa lalong madaling panahon 2 araw mula ngayon." Biglang, iminungkahi ni Benjamin, paano kung gawin ang operasyon kapag ang mga bata ay nasa paaralan? Nag-aalala siya na labis na mag-alala si Tim sa operasyon ni Mary. Napangiti si Sean at madaling sumang-ayon, "Tama rin iyan. Tinitingnan namin ang alas 9 ng umaga. Sasabay ito sa oras ng kanilang pag-aaral. Oo nga pala, nakalimutan kong magtanong sa iyo kaninang umaga. Nasaan ka kahapon? Bakit? Hindi kita nakita dito." Ipinasok ni Benjamin ang 2 kamay sa kanyang mga bulsa, tumingin si Benjamin sa doktor at sumagot, "Pumunta ako sa Zinhal para sa isang business trip." Sinuri siya ni Sean at maingat na sinabi, "Dito naghapunan si Mrs. Graham at ang mga bata kagabi. Okay na ba ang lahat sa inyong dalawa?" May kung anong lumiwanag sa mga mata ni Benjamin habang nagtatanong siya, "Dito sila naghapunan?" "Oo." Napangiti pa si Sean habang idinagdag, "Sumali ako sa kanila." Agad na lumamig ng ilang degree ang tingin ni Benjamin. Ang kanyang sama ng loob ay nagpasaya kay Sean ng walang katapusan. Tama si Kingsley. Nagseselos si Benjamin kahit kasabay naming kumain si Erisa at ang mga bata. Tanong ni Sean, "Nag-away ba kayong dalawa o ano?" Nako, nakatingin sa ibang lugar si Benjamin,
malalim ang iniisip. Maya-maya, sinabi niya, sinagot ko ang isang tawag sa telepono, at narinig niya ang pag-uusap. Kabanata 782. Tanong ni Sean kay Benjamin, anong tawag sa telepono? Nagsalita ang katahimikan ni Benjamin. Tinitigan ng doktor ang tahimik niyang kaibigan. Namulat siya, at maingat siyang nagtanong, nasagot mo ba ang tawag ni Rosette sa telepono? Napakagatlabi si Benjamin bilang tugon. Agad namang napatunayan ng kanyang mga kilos ang hinala ni Sean. Nilapitan niya si Benjamin at tinanong, nakabit ka pa rin ba sa kanya? Walang nang ahas na banggitin ang pangalan ni Rosette sa harapan ni Benjamin simula nang magpunta siya sa ibang bansa. Ngayon, gayunpaman, nilabag ni Sean ang sagradong tuntunin. Nanatiling tahimik si Benjamin at nakatingin sa malayo. Imposibleng sukatin ang kanyang iniisip. Bumalik si Rosette sa pinakamasamang oras. I mean, it's your choice kung pipiliin mong makasama siya. Ngunit bilang iyong kaibigan, nararamdaman kong obligado akong ipaalala sa iyo na si Erisa ay isang mahusay na babae. Siya ay nag-iisang nagpalaki ng 4 na anak sa 6 na ipinanganak niya para sa iyo. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon, at hindi naging madali para sa kanya na makayanan. Si Mrs. Graham ay isang matinong babae, at sigurado akong mauunawaan niya kapag naibahagi mo ang iyong mga iniisip sa kanya. Huwag kang gagawa ng katangahan para saktan ang sinuman, o pagsisisihan mo ito habang buhay. Sinabi sa kanila ng mga obserbasyon nila ni Kingsley na talagang nagmamalasakit si Benjamin kay Erisa. Gayunpaman, sa hindi napapanahong pagbabalik ni Rosetta, mahirap sabihin kung sinong babae ang may mas mahalagang lugar sa puso ni Benjamin. Napabuntong hininga si Sean, iniisip kong natanggap ba ni Benjamin ang kahit katiting na payo niya. Sa wakas, inihayag ni Benjamin, papasok ako para tingnan kung tapos na sila. Bigla siyang tumalikod at pumasok sa ward, na sinundan ni Sean. Natapos na ni Erisa ang pagpapakain kay Maria, at ang mga bata ay kasalukuyang nakikipagbiruan sa pasyente, na nagniningning sa tuwa. Nang makita ni Mary si Benjamin na papasok sa ward, ngumiti siya sa kanya at sinabi kay Erisa, bakit hindi kayong lahat bumalik? Walang ibang gagawin dito, at may plano akong magpapanood sa TV kasama ang ilang kapwa pasyente. Tinukso ni Erisa, wow, Lola, ilan na ba ang naging kaibigan mo sa ospital? Nakakainip dito, at si Dr. Bailey ay mabait na pinaalis ako para makatagpo ako ng ilang mga pasyente. Nakatira silang lahat sa iisang palapag at inanyayahan akong manood ng telebisyon kasama nila ngayong gabi. Nakahinga ng maluwag si Erisa na maayos na ang lagay ni Mary sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, umuwi siya kasama si Benjamin at ang mga bata. Nang maramdamang namimiss ng mga bata si Mary, hinikayat ni Erisa, maaari mong i-video call ang iyong apo sa tuhod ngayong gabi kung miss mo siya. Okay, nasiyahan sa mungkahi ng kanilang ina, magkahawak kamay ang 6 na bata at sabay na pumasok sa elevator. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at humakbang patungo sa elevator. Inalis ni Erisa ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya, at mas lalong nadagdagan ang pagkagulat niya nang masalubong niya ang tingin ni Benjamin. Hinawakan lang niya ulit ang kamay niya at sinabing, halika. Inaabot ba niya ako ng isang sanga ng oliba ngayon? Tumibok ang puso ni Erisa sa magkasalungat na emosyon. Gayunpaman, tila hindi malamang dahil sa seryosong pag-uugali ni Benjamin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, inangat ni Jasper ang kanyang ulo at tumingin kay Erisa. Uuwi na ba tayo, Mommy? Tinitigan ni Erisa ang kanyang anak at nagtanong, saan pa tayo pupunta? Ngumiti siya ng mapait at nakipagpalitan ng nakakaalam na tingin kay Zachary at sa iba pa. Pagkatapos, mamulong siya, Mommy, matagal mo na kaming hindi inilabas para maglaro. Kaya gusto niyang maglaro. Ngumiti ng matamis si Erisa at tumingin sa ibang mga bata. Gusto mo bang lumabas din ng iba sa inyo? Tumango sina Oliver at Jessie, habang umiling sina Gavin at Zachary. Tila nalilito si Tim, hindi sigurado sa kanyang sagot. Lahat ng tao ay may iba't ibang opinyon. Natawa si Erisa sa eksena. Sinaman ng tingin ni Jasper sina Gavin at Zachary, nagbibintang, hindi ba tayo pumayag? Huling beses na iyon. Pinisil ni Zachary ang ulo ng kapatid. Pagod na pagod si Mommy pagkatapos ng trabaho. Hindi tayo dapat lumabas, tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Oo, pwede tayong lumabas sa ibang araw. Nakapout, tumingin si Jasper kay Erisa. Ilabas mo kami para maglaro ngayong weekend, Mommy. Dahil sa pagiging maalalahanin ng kanyang mga anak, agad namang pumayag si Erisa sa kahilingan ni Jasper. Sige,
Ihahatid ka ni Mommy sa labas para maglaro ngayong weekend. Paumanhin, medyo masikip kami sa oras ngayon. May gagawin ka ba mamaya, Mommy? Matiim na tinitigan ni Gavin ang kanyang ina. Kabanata 783. Kapag nakauwi na tayo, kailangan ko pang maglinis sa paligid ng bahay, di ba? Sagot ni Erisa. Ayaw niyang sabihin sa anak ang totoo tungkol sa kanyang pag-o-overtime, baka bumagsak ito para pagsabihan muli ang ama. Benjamin, gayunpaman, ay nagkaroon ng kanyang mga pagdududa at binigyan siya ng gilid mata. Aking kabutihan, nag-uwi ba talaga siya ng trabaho? Mommy, mayroon kaming Mr. Whitley na tutulong sa pagpili at span ng bahay, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng iba pa. Just spend time with us and have a good rest, giit ni Gavin, ayaw niyang mapagod ang kanyang ina. Maya-maya ay bumigay na rin si Erisa sa anak at tumango. Mabuti kung ganoon, yun lang gagawin ko. Nang marinig iyon, nagliwanag sa tuwa si Gavin. Habang nakangiti si Erisa at nakatingin sa kanyang 6 na anak, hindi niya maiwasang hilahin silang lahat para yakapin at halikan. Sabihin mo sa akin, aking mga syota, ano ang natutunan mo ngayong araw? Nagsimulang ibahagi ng 6 na bata ang lahat ng kanilang ginawa sa paaralan noong araw na iyon. Nakinig ng mabuti si Erisa, pinupuri sila kapag may nagawa silang mabuti at itinutuwid sila kapag nagkamali sila. Kahit na walang sinabi si Benjamin habang tinitingnan niya ang kanyang mga email at nakikinig sa kanilang pag-uusap, iyon. Sandali ay walang alinlangan na nagdala sa kanya ng isang mahusay na pakiramdam ng katuparan. Pagka-uwi ay sabik na hinailan ng 6 na bata palabas ng sasakyan si Erisa. Mag-ingat ka, saway ng huli habang tumatakbo sa likod ng kanyang maliliit na bata. Nang makapasok ang 6 na bata sa bahay at nakita si Darius ay agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Lolo, napailing si Erisa, ha? Nandito si old Mr. Graham. Halika, pasok na tayo sa loob, sabi ni Benjamin habang hawak niya ang kamay niya at inakay siya papasok ng bahay. Nang maramdaman niyang nakatitig si Erisa sa kanya, napalingon din si Benjamin para salubungin ang tingin nito. Bakit parang nagulat ka? Try to act natural, para magmukha kaming normal couple, paalala niya. Ang mga salitang iyon ay mabilis na nagpabalik kay Erisa sa kanyang katinoan, ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang kanyang puso. Akala niya ay ipinakikita sa kanya ni Benjamin ang kanyang pagmamahal, kaya hindi nakapagtataka na nadismaya siya nang malaman niyang gawa lang ang lahat. Sa kabila nito, ginawa ni Erisa ang bilin at napangiti ang mga lobby. Magagawa ba nito, Graham? Huwag ka nang masyadong ngumiti. Ngumisi si Benjamin. Dahil doon, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Erisa. Kung ganoon, bakit hindi mo ipakita sa akin kung ano ang gagawin? Gawin, Graham. The next thing she know, sinapit siya ni Benjamin sa pader at hinalikan. Dahil hindi niya inaasahan ang ganoong katapang na galaw mula sa lalaki, sa sobrang gulat ni Erisa ay muntik na siyang tumigil sa paghinga. Maya-maya pa, isang boses ng bata ang bumasag sa katahimikan. Ang mag-asawa ay dali-daling lumingon sa direksyon ng boses, tanging sina Tim at Oliver ay nakatitig sa kanila. Tumakbo ang 2 lalaki sa sumunod na segundo, kasama si Oliver na sumisigaw ng, hinalikan ni Mr. Graham si Mommy. Naturally, nakuha nito ang atensyon ng ibang mga bata habang tuwang-tuwa silang tumakbo para sumama sa kanilang mga kapatid. Anong nangyari? Noon, naging betrayed si Erisa dahil sa pagkakahuli sa akto ng kanyang mga anak. Mabilis niyang itinulak si Benjamin palayo at ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Pero ngumiti lang si Benjamin at hinayla siya papasok ng bahay. Sina Gavin, Zachary, Jasper, Jesse, at maging si Darius ay hindi maiwasang mapatitig sa kanila nang may kumikinang sa kanilang mga mata. Kahit nahihiya pa ay nagawa ni Erisa na batiin si Darius nang nakangiti. Kumusta, matandang Mr. Graham? Welcome home. Nanatiling nakatutok ang tingin ni Darius sa mag-asawa, at nang mapansin niyang hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa, mas lalong lumapad ang ngiti nito. Bakit nandito ka na naman? Tanong ni Benjamin habang sinusulyapan ng ama. Marahan nang umuso si Darius, ang ekspresyon niya ay biglang naging mas mahigpit kaysa kanina. Bakit hindi ako makakapunta? Natatakot ka bang maistorbo ko kayong dalawa? Anyway, maaari mong ipagpatuloy ang iyong petsa kung iyon ang nangyari. Gusto ko lang makipaglaro sa mga apo ko. Bago pa makapagsalita si Benjamin, sinenyasan ni Darius ang 6 na bata na sundan siya palabas sa hardin. Siyempre, ang mga maliliit na bata ay higit na natutuwa sa obligado.
Mami, lalabas tayo para makipaglaro kay Lolo. Sigaw ni Zachary bago tumunog ang mga kapatid niya. Sige, nakangiting sagot ni Erisa. Huwag masyadong mapaglaro. Masarap maging mapaglaro. Kung hindi, haantong sila kay Benjamin, na laging tahimik at solemna. Pang-aasar ni Darius. Nang marinig iyon, tumawa si Erisa. Kabanata 784. Anong tinatawa-tawa mo? Ungol ni Benjamin habang kinukurot ang kamay ni Erisa. Sinulyapan lang siya ng huli bago hilahin ang kamay niya at pumunta sa sofa. Matapos titigan ang kamay niyang wala ng laman, lumapit si Benjamin at umupo sa tabi niya. Iyon, sa kasamaang palad, ay nakakuha ng liwanag mula kay Erisa. Nasa labas si old Mr. Graham. Pwede mong itigil ang pagsunod sa akin. Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Kailan pa kita sinusundan? Walang imek, tumabi si Erisa at nagsali ng isang basong tubig. Hanggat si old Mr. Graham ay wala sa paningin, maaari tayong tumigil sa pagkilos, hindi ba? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Arg, tiyak na alam ng babaeng ito kung paano ako guguluhin. Sa susunod na segundo, kinuha niya ang baso niya at inubos ang tubig sa isang lagop. Nagulat si Erisa, iniisip kung nagkamali ba siya ng pagsasalita. Sumilip siya kay Benjamin at agad na nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang masalubong niya ang galit na titig nito. May nasabi ba akong mali? Walang sinabi si Benjamin habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Oh, so ngayon sinusubuan niya ako, ha? How I wish na turuan ko siya ng leksyon. Sa kabila ng pag-iisip na iyon, napakunot ang noo niya nang mapagtantong bumukas muli ang sugat sa itaas ng lobby ni Erisa. Edwin. Walang lingon-lingon na tumakbo palabas ng kusina si Edwin. Hindi alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Benjamin, si Erisa ay patuloy na nakatitig sa kanya hanggang sa ang mga tagubilin nito kay Edwin ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kunin mo sa akin ang first aid kit. Napatingin si Edwin sa mag-asawa at mabilis na tumango. Agad-agad, matapos makitang tumakbo ang mayordoma upang isagawa ang kanyang utos, muling sumulyap si Erisa kay Benjamin. Ano ang kailangan mo ng first aid kit? Gusto niya bang lagyan ako ng gamot? Sinaman siya ni Benjamin ng nakakatakot na titig kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Pagbalik ni Edwin dala ang first aid kit, pinaalis siya ni Benjamin at personal na kinuha ang ointment para kay Erisa. Umupo ka dito. Nang marinig ang kanyang utos, natigilan si Erisa. Ay, hindi. Magpapahid talaga siya ng gamot, diba? Nang makitang hindi pa nakakagalaw si Erisa sa kanyang pwesto, napasimangot si Benjamin at lumipat sa tabi niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba at sinimulang suriin ang kanyang sugat. Nang tumingin si Erisa sa paligid at napagtantong wala si Darius, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Graham, sa tingin ko ako mismo ang gagawa nito. Tumahimik ka, utos ni Benjamin bago magpatuloy sa pagdidisimpekta sa sugat at lagyan ng manipis na layer ng ointment. Napataas ang kilay niya sa malalim na konsentrasyon at habang tumitig si Erisa, mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Paano kung tinutulungan niya lang ako, at ako ang nag-iilusyon na nagkamali sa kanyang intensyon? Matalas ang matagaya ng dati, napansin ni Benjamin kung gaano naging tensyonado si Erisa at kung paano lumibot ang kanyang mga mata sa paligid. Dahil ba ito sa tawag sa telepono? Natigilan si Erisa at lumingon sa kanya. Anong tawag sa telepono? Lumalim ang tingin ni Benjamin nang magtama ang mga mata nito. Yung nung isang gabi, dumiretso ka sa kwarto ng mga bata nang sinagot ko ito. Agad na ibinaba ni Erisa ang kanyang tingin. Hindi ko akalain na siya ang unang magsasabi niyan, pero ngayong mayroon na siya, maaari rin akong maging tapat. Hindi naman ako sanay na makipagtalo. Oo, bulalas niya. Nanlilisik ang tingin ni Benjamin, at hindi na kailangang sabihin, nagulat siya sa kung gaano kalalim ang iniisip ni Erisa sa bagay na iyon. Iyon ay isang tawag lamang, paliwanag niya. Huwag mo masyadong isipin. Lumingon si Erisa at sinalubong siya ng nakitang. Iniimpake ni Benjamin ang first aid kit. Close ba kayo ng babaeng yan? Walang sino man ang maniniwala na wala ng iba pa sa relasyon kapag ang isang babae ay tumawag sa isang lalaki sa kalagitnaan ng gabi. Tsaka napakaamo din niyang pakinggan. Oo, nakagat ni Erisa ang kanyang lobby, para lang mabilis na nabitawan iyon nang makaramdam siya ng kirot sa sakit. Muli, hindi iyon pinansin ni Benjamin. Tumigil ka nga sa pagkagat ng lobby mo. Mabuti. Putol ni Erisa bago muling sumulyap sa lalaki. Nakadate mo na ba ang babaeng iyon dati? Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Benjamin, sa palagay ko masasabi mo iyan.
Nakangangalang si Erisa sa kanya dahil sa pagtataka. Ano, paano mo hindi malalaman kung niligawan mo na siya dati? Hindi ko alam kung paano ilalagay. Na mas ikinagulat ni Erisa. Ha, anong masamang sagot yan? Kabanata 785. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nakakunot ang noo na tanong ni Benjamin, iniisip kung sinong blabbermouth ang nagsalita kay Erisa. Nasa cafeteria ako ng opisina nang makita ko ang balita ng inyong ribbon cutting ceremony. Pinag-uusapan ito ng lahat kaya medyo narinig ko dito at doon. Sa pagkakataong ito, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Benjamin kasabay ng panibagong bugzo ng galit sa kanya. Ano ang sinabi nilang lahat? Sabi nila tungkol sa kasal ang pinag-uusapan ninyong dalawa, tapat na sagot ni Erisa. At naniwala ka sa kanila. Ungol ni Benjamin, nakaawang ang kanyang mga lobby. Kaya ba nitong nakaraang 2 araw ay dumidistansya siya sa akin? Tinitigan siya ni Erisa sa mata, hindi maalis ang kislap ng iritasyon na bumabalot sa kanya. Paanong hindi ako naniwala? Nag-trending pa sa social media ang mga larawan nila ni Rosetta. Hindi ba ganoon ang kaso? Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin habang siya ay samandal. Nagtantrim ka ba dahil dyan? Sino ang nagtantrim? How dare you deny it? Ganti ni Benjamin sabay kurot sa pisngi ni Erisa. Ang huli, gayunpaman, ay tumalikod at nagkunwaring walang pakialam. So, pinag-uusapan ba ninyong dalawa ang kasal o hindi? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ano sa tingin mo? Lalong nakaramdam ng pagkadismaya si Erisa, ngunit nang lumingon siya at mapansin si Benjamin na nakatitig sa likod ng bastos, isang mainit na pamumula ang tumaas sa kanyang mga pisngi. Kalimutan mo na yan. She fumed bago tumayo at nagmarcha paakyat sa hagdan. Laking gulat niya nang bumangon si Benjamin at sinundan ito, nakatutok pa rin sa kanya ang mapupusok nitong mga mata. Nang maramdaman ang pagbilis ng kanyang pulso, umikot si Erisa para harapin ang lalaki. Bakit mo ako sinusundan? Bahay ko ito, nakangiting sabi ni Benjamin. Hindi ba ako pwedeng umakyat sa taas? Natigilan sa mga salita, tumabi si Erisa at sinenyasan siyang pumunta sa harapan niya. Kahit na nakatayo si Benjamin sa ibabang baitang, mas matangkad pa rin ito sa kanya. Sa susunod na segundo, inilagay niya ang kanyang mga braso sa rehas sa likod niya at ikinulong siya sa kanyang yakap. Nagseselos ka ba? Hindi ako, sagot ni Erisa, lumilibot ang mga mata sa paligid. Nang makita kung gaano siya naguguluhan, natuwa si Benjamin. Lahat ng kalungkutan na naipon nitong mga nakaraang araw ay tila naglaho sa pagkakataong iyon. Yumuko siya bigla at hinalikan siya sa pisngi. Hindi ko napag-usapan ang tungkol sa kasal sa kanya. Dahil doon, tumalikod si Benjamin at nagpatuloy sa pag-akyat, naiwan si Erisa na may mga paro-paro sa kanyang tiyan. Hinawakan niya ang lugar kung saan naroon ang mga labi nito at naramdaman niyang nag-iinit at nanginginig. Oo, hindi nila pinag-uusapan ang pagpapakasal. Makalipas ang ilang segundo, lumingon siya at hinabol si Benjamin. Benjamin Graham, gusto mo ba siya? Natigilan si Benjamin sa kanyang kinatatayuan at dahan-daang humarap sa kanyang nag-aalalang inquisitor. Anong ibig mong sabihin sa like? Saglit na natigilan si Erisa. Ha? Hindi ako makapaniwalang tinanong niya lang iyon. At isa pa, parang hindi naman siya nahihirapan. Mukha talaga siyang clueless dito. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng magkagusto sa isang tao? To think nakipag-date siya sa babaeng yun dati. Isang bakas ng awkwardness ang agad na sumilay sa mukha ni Benjamin. Well, ikaw ba? Napakurap-kurap si Erisa habang wala sa sarili na nakatayo sa hallway at pinagmamasdan itong naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Kung hindi niya alam ang ibig sabihin ng magkagusto sa isang tao, bakit ang sweet at gentle niya kay Rosette? O hindi ba niya napagtanto ang nararamdaman niya para sa kanya? Dahil sa pinanibik na malaman ang sagot, pumasok siya sa silid ni Benjamin, at nakita niyang naghuhubad ang huli. Bakit mo hinuhubad ang damit mo? Tanong niya habang nagmamadaling lumingon. Pakiramdam niya ay nag-iinit ang mukha niya, at kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang imahe ng toned figure ni Benjamin. Pagkatapos ng lahat, siya ay may perpektong pin-8 na katawan, at ang paningin sa kanya na walang pang-itaas ay hindi mapaglabanan na kaakit-akit. Tumangala si Benjamin kay Erisa at ipinagpatuloy ang paghuhubad ng kanyang pantalon. Paano ako magsashower kung hindi ko hinubad ang aking damit? Pwede mo namang sinabi kanina. Pagmamaktol ni Erisa bago naghanda para magmadaling lumabas ng kwarto. Bakit kailangan kong ipaalam sa iyo kapag naghuhubad ako sa sarili kong kwarto?
Ganti ni Benjamin habang nakatitig ng matiim sa babaeng sinusubukang tumakas. Halika rito, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Aking kabutihan, bakit ba kailangan niyang sumigaw ng ganyan? Aatakihin niya ako sa puso one of these days. Anong gusto mo? Ungon niya habang nakatalikod pa rin sa kanya. Gusto kong pumunta ka dito. Malalim at may otoridad ang boses ni Benjamin, at hindi nang ahas si Erisa na suwayan siya. Umalis na walang pagpipilian, lumingon siya at tinitigan siya mula sa pinto. Well, ano ito? Kabanata 786. Nanatili ang mata ni Benjamin sa kanya, malalim ang titig at medyo nakakahilo. Pumunta ka dito at panasan mo ang likod ko. Bahagyang napaawang ang bibig ni Erisa habang hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Arg, gaano pa kaya siya kawalanjiya? Hindi ako makapaniwala na gusto niyang panasan ko ang likod niya. Sa iyong panaginip, she huffed before hightailing it out of the room, ang puso niya ay tumitibok pa rin sa dibdib niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at bag at naglakad patungo sa kanyang silid. Kumunat ang noo ni Benjamin ngunit wala na siyang sinabi nang ibinaba niya ang kanyang pantalon at pumasok sa banyo. Nang makabalik na siya sa ginhawa ng kanyang silid, yumuko si Erisa at nagsimulang magtrabaho. Samantala, panakanak ang umalangaw-ngaw ang masayang hiyawan at tawanan ng 6 na bata. Nang matapos siyang mag-shower, agad na lumabas si Benjamin sa balkonahe at tumingin sa ibaba. Pagkaraan ng ilang minutong pagmasdan si Darius at ang mga bata na masayang gumagala sa hardin, nagpalit siya ng bagong damit at lumabas ng kanyang silid. Kasunod ng kanyang instincts, tumalikod si Benjamin at tinungo ang silid ni Erisa. Sure enough, he found her so immersed in her work na hindi niya namalayan na nakapasok na pala siya sa kwarto. Maya-maya, nakatayo si Benjamin sa likod niya at nakasilip sa balikat niya. Sa sumunod na segundo, yumuko siya at itinuro ang isang lugar sa dokumento. Mali ang data dito. Halos mapatalon si Erisa sa kanyang balat nang lumingon siya at nakitang nakatitig sa mukha ng kanyang sorpresang bisita. Kailan? Kailan ka pumasok? Pinag-aralan ni Benjamin ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha at mahinang humagulgol. Kanina pa ako nandito. Sa sobrang lapit nito sa kanya, ramdam ni Erisa ang mainit nitong hininga na kumikiliti sa kanyang balat sa tuwing magsasalita ito. Bukod pa riyan, ang bagong buhos ng halimuyak ni Benjamin ay labis na nakakaakit kaya naramdaman niyang muli ang pagtibok ng kanyang puso. Mabilis niyang iniwas ang tingin at tumabi. Ano ang gusto mo, Graham? Mataman na tinitigan ni Benjamin si Erisa at ngumisi nang makita ang pamumula ng pisngi nito. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang mag-overtime? Hindi ako sanay na umaalis sa trabahong hindi tapos. Gusto mo turuan ako ng mga bata ng leksyon. Iyon ba? Tanong ni Benjamin habang casual na nakasandal sa lamesa habang nasa bulsa ang mga kamay. Si Erisa ay nagnakaw ng sulyap sa lalaki, at kahit siya ay umamin na siya ay mukhang hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Oh, kaya ba ng mga bata na gawin iyon? Naghihintay ng pagkakataon sina Gavin at Zachary na makipagbalikan sa akin, sambit ni Benjamin. Ano sa tingin mo? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti sa loob. Ilagay mo ang iyong trabaho. Utos ni Benjamin. Si Erisa, gayunpaman, ay nanatili sa kanyang upuan at tumitig sa likod na may nagmamakaawa na mga mata. Meron palang mapupuntahan. Malapit na akong matapos. Erisa York, maaari ka bang maging mas masunurin? Nang makitang galit na galit si Benjamin, napaatras si Erisa. Mahal na Diyos, napaka-emosyonal niyang tao. Hindi mo ba pinapansin ang mga utos ko? Dagdag pa ni Benjamin habang kinurot ang pisngi niya. Namula si Erisa at mabilis na hinampas ang kamay niya. Mapapahalagahan ko kung maaari mong ilipat ang iyong asno palayo, Graham. Itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at muling sinulyapan bago ginawa ang itinuro. With that, nagmamadaling kinuha ni Erisa ang kanyang mga dokumento at inilagay ito ng maayos. Samantala, si Benjamin ay nakahiga sa kanyang kama, nakakaramdam ng kalmado habang inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at nakatitig sa kanya. Nang matapos si Erisa sa pag-aayos ng kanyang mesa at pagtalikod ay sinalubong niya ang matalim na tingin ng lalaki. Bababa na ako, she mumbled. Dahil bawal akong magtrabaho, gugulin ko ang oras ko sa mga bata. Nang makitang hindi sumagot si Benjamin, muli niya itong sinulyapan. Pupunta ka ba? Nagulat siya nang lumapit si Benjamin sa kanya at niyakap siya. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya, binigyan siya ni Erisa ng nagtatakang tingin. Oo, hanapin natin si Gavin and the rest, malumanay na sagot ni Benjamin.
Napangiti si Erisa, sa palagay ko bihira kang gumugol ng oras kasama ang maliit sa nakaraan. Oo, sabi ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Lagi akong busy sa trabaho. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Erisa. No wonder laging sinasabi ni Gavin na busy ang kanyang ama. Ang kawawang bata ay nakaligtaan ng sobrang saya. Napagtantong naaawa siya sa kanyang anak, nagmadaling ipinaliwanag ni Benjamin, pero may mga pagkakataon na isinasama ko siya sa opisina. Halos kaagad, nag-conjure si Erisa ng mga larawan ni Benjamin na dinadala si Gavin sa trabaho. Nang maisip niya ang batang lalaki na umiiyak sa kanyang ulo at si Benjamin ay galit na sinusubukang suyuan siya, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Kabanata 787. Bakit ka tumatawa? Ibinaba ni Benjamin ang tingin sa kanya. Tiningnan siya ni Erisa at tinanong, ikaw ba ang sumuyo kay Gavin nang umiyak siya? Tinaas ni Benjamin ang kanyang noo. Hindi ba obvious, Graham, hindi sumagi sa isip ko na marunong kang suyuan ng isang bata. Napangiti si Erisa, biglang nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Ano ang kinukuha niya sa akin? Akala mo ba ikaw lang ang marunong mag-comfort ng bata? Sige, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng umiiyak na bata mula ngayon. Nakangiting patuloy ni Erisa, siguro gustong-gusto ng mga bata na sinusuyo sila ni Daddy. Mahinang sambit ni Benjamin. Sakto namang lumabas si Edwin sa kusina para ihain sa kanila ang pagkain. Nagningning ang mga mata niya nang makitang magkayakap ang mag-asawang pababa ng hagdan. Nagkaayos ba sina Mr. at Mrs. Graham? Miss Graham, maaari mo bang tulungan akong dalhin ang pagkain kay old Mr. Graham at sa mga bata? Handa na ba ang hapunan, Edwin? Tanong ni Erisa habang tinatanggap ang pagkain. Sandali na lang. Sinulyapan sila ni Edwin bago bumalik sa kusina. Ipinasa ni Erisa ang pagkain kay Benjamin at itinuro, dalhin mo ito sa mga bata. Tutulong ako sa kusina. Ilang sandali pa matapos siyang makitang umalis, tumalikod siya at naglakad palayo. Nang makita ni Darius si Benjamin na papunta sa kanyang direksyon, lumingon siya sa 6 na bata, na agad na tinawag siya sa kanilang cute na boses. Daddy, Ginoong Graham, Ginoong Graham, hoy, napatingin sa kanila si Benjamin. Halika at kumain ng merienda. Tumakbo ang 6 na bata sa kanya. Kasunod nito, kinuha ni Gavin ang isa para kay Darius. Nandito ka na, Lolo. Salamat, Gavin. Tuwang-tuwa, hinaplos ni Darius ang kanyang ulo. Kumuha rin ang maalalahanin na si Zachary para kina Tim, Oliver, Jasper, at Jesse bago siya mismo ang kumain ng merienda. Habang tumatakbo si Gavin pabalik kay Benjamin, dinaanan siya ng huli ng isa pa at sinabing, maupo ka at kumain. Kaya naman, ang 6 sa kanila ay bawat isa ay umupo at kinain ang kanilang mga merienda. Dapat mayroon ka rin, Mr. Graham. Tinitigan ni Zachary si Benjamin. Umupo ka, Mr. Graham, sabi ni Oliver. Okay, ginawa ni Benjamin ang sinabi. Nasaan si Mommy, Mr. Graham? Lahat ng 6 na bata ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Si Jessie ay mukhang napakaganda ng kumurap siya. Mahahaba at makapal ang kanyang pilikmata. Tinitigan siya ni Benjamin at sumagot, nasa kusina si Mommy. Tinatamad kong gumagawa siya ng masarap na pagkain para sa atin. Napangiti si Jessie mula tenga hanggang tenga. Ang kanyang 5 kapatid na lalaki, masyadong, ay naghihintay ng pagkain na may labis na pananabik. Pinagmasdan sila ni Darius na may ngiti sa kanyang mukha at nagkomento, magaling talagang magluto ang mommy mo. Nang marinig ni Zachary ang papuri ni Darius, nagpahayag ng pasasalamat si Zachary. Salamat, Lolo. Maaaring gumawa si mommy ng iba't ibang masasarap na pagkain. Lolo, mangyaring bisitahin ng mas madalas. Tapos, matitikman mo silang lahat, sabi ni Jasper. Oo naman. Sa sobrang tuwa, lumingon si Darius at tumingin kay Benjamin. Pagkatapos ay binuhusan ng huli ang bawat bata ng isang basong tubig. Paalala niya sa kanila, huwag na lang ituloy ang pagkain. Kumuha ng tubig. Salamat, tatay. Matamis na sabi ni Gavin. Salamat, Mr. Graham. Sigaw din ni Tim at sinundan ng iba pang 4 na bata. Humalaklak, tinukso ni Darius, hindi mo nakuha ang kanilang pag-aproba. Tinabi ni Benjamin ang kanyang ama at walang sinabi. Mukhang medyo malaya ka ngayon. Tapos ka na ba sa trabaho, Benjamin? Gumugugol ako ng oras sa aking mga anak, kalmadong sagot niya. Hindi lamang nagulat si Darius sa kanyang sagot, pati ang mga bata ay namanghalin. Malumanay na tanong ni Tim, Mr. Graham. Tuturuan mo ba kami sa aming pag-aaral ngayon? Walang nagmamadali.
Tutulungan ko kayong lahat sa inyong takdang aralin pagkatapos ng hapunan. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ng bata. Gusto mo ng merienda? Mariing tumango si Tim. Napakasarap. Mabagal siyang kumain dahil hindi niya napigil ang ubusin ang masasarap na pagkain. Nasasaktan ang puso ni Benjamin na makita siyang ganyan. Sige at kumain ka hanggat gusto mo. Marami na ang ginawa ni Edwin sa kanila. Sa sandaling iyon, pinagsilbihan pa ni Gavin ang kanyang kapatid. Tara, bilisan mo kumain. Kung hindi, ubusin natin silang lahat. Mas maraming ketikam-takam na pagkain ang darating sa atin mamaya. Tumingin si Jasper sa dalawa niyang kuya at natawa. Kayo ang pinakamabagal. Pagkatapos ay pinasok niya ang merienda sa kanyang bibig at nilamon iyon. Kabanata 788. Naisip ni Benjamin na ang paraan ng pagkain ng maliit na lalaki ay katulad ni Erisa. Hindi niya maiwasang itama ang anak. Huwag mong ubusin ang pagkain mo, Jasper. Nguya ng mas matagal bago lunukan. Nakakatuwa si Darius, dahan-dahan. Marami pa naman. Sila ay handa para lamang sa iyo. Ngumiti si Jasper at inilabas ang kanyang dila. Kumakain ka na parang nasa isang kompetisyon sa pagkain, ang sabi ni Oliver. Nag-aalala ako na baka nakawin mo ang pagkain ko. Masungit na protesta ni Jasper. Ang kanilang mga kalokohang-kalokohan ay nagpatawa sa lahat. Isang himala na hindi mo kinuha ang akin. Itinaas ni Oliver ang kanyang salamin at kinurot ang pisngi ni Jasper. Sinulyapan sila ni Zachary at pinayuhan, stop fooling around. Bilisan mo at tapusin mo na ang merienda mo. Agad namang tumahimik ang mga lalaki. Tinitigan ni Darius kung gaano kamando si Zachary. Siya ay kumikilos bilang isang maliit na amo sa kanyang mga kapatid. Sweethearts, samahan mo ako sa Old Manor ngayong gabi, okay? Si Tim ay hindi pa nakapunta doon. Kaya naman, hinintay niyang magdesisyon ang kanyang mga kapatid. Nang marinig ng mga bata ang tungkol sa pagbisita sa Old Manor, likas nilang sinulyapan si Benjamin, na tila sinusuri ang kanyang pag-aproba. Si Gavin, para sa isa, ay hindi kailanman nagustuhan ang pagpunta sa Old Manor. Nang makitang tahimik ang kanyang kuya, sinunod naman ito ni Zachary. Sa katulad na paraan, pinigilan ni na Oliver, Jasper, at Jesse na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Si Darius ay nagpakawala ng kalahating nakakatuwa at kalahating galit na tawa. Isasama mo ba kung pupunta ang mommy mo? Sinulyapan ni Gavin ang kanyang lolo at sinabing, hindi libre si mommy. Napaawang ang labi ni Darius nang marinig iyon. Tinitigan niya ang nakasimangot na apo at naisip niyang kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Siya ay abala nitong ilang araw, ang sabi ni Benjamin upang sirain ang plano ni Darius. Bakit? Hindi mo siya dinala sa Old Manor para kumain mula nang bumalik ka. Nagsimulang magalit si Darius, wala namang pinagkaiba kung dito tayo kakain o sa Old Manor. Pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gustong kumain kasama si Erisa. Tumanggi si Benjamin na bumalik sa Old Manor. Alam na alam ni Darius ang kanyang mga alalahanin. Mamantong hininga siya at sinabing, Bueno, Benjamin, kailangan ng mga bata na makipagkita sa ibang mga kamag-anak. Hindi mo pwedeng ipagpaliban iyan. Hindi ka ba nag-ayos ng ancestral ritual? Pwede na silang magkita. Ngumisi si Benjamin. Hindi na kailangang makipagkita sa ilang mga walang katuturang tao. Lolo, ayaw namin silang kumain kasi ayaw nila sa amin. Duda ako kung masisiyahan kaming kumain ng magkasama. Baka magka-problema din tayo sa pagtunaw ng pagkain natin. Hinatak ni Gavin ang mahabang mukha at ay nalalayan ng ama. Hindi totoo yan. Mahal ka nila. Sinubukan ni Darius na kumbansihin ang maliit na kasama. Hindi. Nag-aartista lang sila bago ka. Lolo, mapanlate na reklamo ni Gavin habang nakakunot ang noo. Siya ay palaging isang batang lalaki na may kaunting mga salita. Hindi pa niya napag-usapan iyon ng hayagan o ibinahagi ng mahaba ang kanyang nararamdaman. Alam ni Darius na hindi siya mahilig sa mga taong nakatira sa Old Manor, ngunit hindi niya alam kung bakit. Nang malaman niya ito sa unang pagkakataon, siya ay natigilan sa kaibuturan. Nakatutok ang mga mata ni na Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse sa mag-asawang lolo at apo. Hindi pa nila nakita ang mga kamag-anak na binanggit ni Darius. Kaya naman, hindi sila nang ahas na magbigay ng anumang komento. Nabuli ka ba nila? Ipinagpatuloy ni Darius ang bagay na iyon, na nag-aalala na ang bata ay nakaranas ng hindi magandang engkwentro. Nilinggan ni Gavin si Benjamin, na hinaplos ang ulo bilang tugon. Then, the latter retorted, hindi ba obvious?
Hindi sila gagawa ng anumang bagay na hindi pabor sa kanilang reputasyon sa iyong presensya. Gayunpaman, wala kang ideya tungkol sa mga salitang binibigkas sa iyong likuran. Kumunat ang noo ni Darius at tinanong si Gavin, "Tell me, Gavin. Sinong nagpahirap sa'yo?" "Si Tita Susana po. Pinagalitan niya ako at sinabing hindi ako gusto sa pamilya. Extra ako." Habang isiniwalat ni Gavin ang katotohanan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tandang-tanda pa niya kung ano ang ipinadama sa kanya ni Susana nang insultuhan siya nito. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata na hugis almendres, at kumikinang ito ng husto. Naalala niya ang kakilakilabot na pangyayari nang ang bata ay umuwi ng mahina ang loob pagkatapos bisitahin ang Old Manor. Tumanggi pa siyang magsalita ng ilang araw, at walang nagawa ang lahat na makapagpapasaya sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Napakawalandiya ng babaeng iyon na sabihin na ang anak ko ay extra sa pamilya. Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Gavin, hindi ka extra. Galit na galit si Darius nang malaman niyang may bumato sa kanyang mahal na apo. Kabanata 789. Gavin, hindi ka extra. Ikaw ang aming panganay na kapatid. Ang masamang babae na iyon ang hindi gusto sa pamilya, hangal ni Zachary habang nakayakap kay Gavin. Nagmamadali din sina Tim, Oliver, Jasper, at Jesse para ipakita sa kanilang kuya ang pagmamahal. Hindi ka extra, Gavin. Oo, Gavin. Huwag kang malungkot. Tuturuan natin siya ng leksyon kapag nakita natin siya, Gavin. Sinong may sabing irrelevant ka dito? Ikaw ang munting syota ni Mommy, Gavin. Huwag kang masyadong magalit dyan. Si Darius ay nalungkot at nagalit at the same time. Naaawa siya sa kanyang mga apo. Dali-dali niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Brian. "Gusto kong pumunta kayong lahat sa bahay ni Benjamin." Nanlamig ang tingin ni Benjamin nang marinig iyon. "Huwag kang gumawa ng eksena sa lugar ko." Sa sobrang ingay niya ay naririnig siya ni Brian mula sa kabilang linya. Nang maramdaman ang kanyang galit, sumigaw si Darius, "Pumunta ka na sa Old Manor." Pagkatapos ibaba ang tawag, niyakap ni Darius ang kanyang 6 na apo at tiniyak sa kanila, "Gavin, itatama ko ang mga bagay-bagay para sa iyo." Sa gayon, sinenyasan niya si William at mabilis na umalis papuntang manor. Nang marinig ni Eresa ang pag-andar ng makina ng sasakyan, lumabas siya ng kusina para tingnan, nalaman niyang mabilis na humandar ang sasakyan ni Darius. Naguguluhan, lumabas siya para tingnan. Umalis ba si old Mr. Graham? Tanong niya kay Benjamin nang hindi niya mahanap si Darius. Oo, lumingon sa kanya si Benjamin. Napansin ni Eresa ang malungkot niyang ekspresyon at ang malungkot na mukha ng mga bata. Natigilan siya at nagtaka kung bakit. Ano ang nangyayari sa inyong lahat? Nang makita ni Jessie si Eresa, umiyak siya at tumakbo papunta sa kanya, nagrereklamo, "Mommy, sinabi sa amin ni Gavin na pinagsabihan siya ni Tita Susana at nagkomento pa siya na isa siyang hindi gustong bata." Mas lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Eresa. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Jessie at saka lumapit kay Gavin para yakapin ito. "Sweetheart, ikaw ang aking mahal na anak, ang aking pagmamataas, at ang aking kagalakan. Walang mas mahalaga kaysa sa iyo. Huwag nating pakialaman ang sasabihin ng ibang tao, lalo na kung ang intensyon nila ay saktan tayo." Ang katahimikan ni Gavin ay nag-aalala kay Eresa. Marahan niyang hinalikan ang noo nito para pakalmayan siya. "Mommy," bigla niyang pinulupot ang mga braso sa leeg niya at pinaikit ang mga mata. Niyakap siya ni Eresa at tinapik ang likod nito. Paulit-ulit niyang hinaplos ang likod ng ulo nito, sinusubukang pagalingin ang pakiramdam niya. "Sweetheart, kung may nang-aapi ulit sa iyo, tiyak na tuturuan kita ng leksyon." Ano ang iniisip ni Susana? Paano niya nagawang pag-alitan si Gavin? Anong masamang kaluluwa? Tumingin siya kay Benjamin at nagtanong, "Kailan iyon?" Ilang panahon noon. Nangyari ito noong nakaraang taon. Naging masama ang tingin niya. Si Brian at ang kanyang pamilya ay seryosong humihiling na maparusahan. Nagulat si Eresa. 1 taon na. Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang anak. Nai-imagine ko kung gaano kaagrabyado ang naramdaman ni Gavin para dalhin ang sakit sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, ibinahagi ni Gavin ang pangyayaring ito nang sabihin ni tatay na gusto niyang ibalik ang mga bata sa Old Manor ngayon lang. Nang mangyari iyon noon, ilang araw nang tumangging magsalita ang kawawang bata. Sumama ang pakiramdam ni Benjamin habang inaalala ang nakaraan. Nanghihinayang siya sa hindi pagtatanong sa anak para malaman kung bakit. Simula noon, bihira nang bumisita si Gavin sa Old Manor. Hinagod ni Eresa ang likod ng bata para aliwin ito.
Huwag kang umiyak, Gavin. Lumapit sa kanila si Tim at hinaplos ang ulo ni Gavin. Huwag kang umiyak, Gavin. Naiiyak din ako kapag nakikita kitang umiiyak. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Jasper. Sumigaw si Zachary, paano nasabi ng babaeng iyon ang kalupit na bagay kay Gavin? Dapat bigyan natin siya ng hirap kapag nakita natin siya. Grabe siya. Galit na bati ni Oliver. Hindi namin siya tita dahil binubuli niya si Gavin. Nagmura si Jessie habang pinupunasan ang mga luha niya. Nang makita iyon, tumabi si Benjamin at binuhat siya. Nang mapagtonto ni Gavin na lahat ng kanyang mga kapatid, pati na si Erisa, ay nasa kanyang tabi, nagmamahal at umaaliw sa kanya, mas gamaan ang pakiramdam niya. Humiwalay siya sa pagkakayakap kay Erisa, sumangot, at pinunasan ang kanyang mga luha. Mami, pasensya na po sa pag-aalala ko sa'yo, mahina niyang sambit. Ayos lang, sweetheart. Ginulo ni Erisa ang buhok niya. Sabihin mo sa akin, ano pa ang sinabi o ginawa niya sa iyo? Kabanata 700 na po. Tinitigan nila ako ng mga punyal sa likod ni Lolo. Minsan, kinurot talaga nila ang mukha ko, reklamo ni Gavin. Sinabi mo ba kay Daddy? Sigurado si Erisa na hinding-hindi papayag si Benjamin na mabuli ang kanyang anak. Lo and behold, umiling si Gavin. Lagi namang busy si Daddy. Isa pa, malulungkot si Lolo kapag nalaman niya iyon. Sumakit ang puso ni Erisa nang malaman niya ang tungkol dito, at muli niya itong hinalikan sa noo. Sino sila? Tito Brian, Tio Nick, at mga miyembro ng kanilang pamilya. Napatulala si Erisa, galit na ba sila sa anak ko? Huwag mo na lang silang pansinin. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ni Gavin. Okay, tumango si Gavin. Tititigan ko sila kapag nakita ko sila. Nakatitig sa kanyang galit na galit, marahang kinurot ni Erisa ang kanyang mapupungay na pisngi. Tama na yan, pagbigyan natin, sa kanila ang malamig na balikat. Naiintindihan mo, Mami, bahagyang natuwa si Gavin. Ngumiti si Erisa at humalik sa pisngi niya. Remember to tell me or Daddy kung may nang-aapi sa iyo, okay? Ipapakita natin sa kanya kung sino ang amo. Sige, masayang tumango ang bata. Habang sinusuyo ni Erisa ang bata, lumayo si Benjamin at tinawagan si Ethan. May ginagawa bang malaking project si Brian lately? Steal it from him. Malamig na turo ni Benjamin. Lumingon sa kanya si Erisa nang marinig iyon. Pumunta na at maglaro ng mag-isa, mga sweethearts. Hinaplos niya ang ulo ni Zachary, tila humihingi ng tulong sa kanya para mapasaya ang iba pang mga bata. Maglaro tayo, Gavin. Dalhin mo kami sa likod bahay. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Gavin, sinenyasan itong dalhin sila sa garden. Oo naman. Tumango si Gavin, saka nagpaalam kay Erisa bago umalis kasama ang mga kapatid. Nang mawala sa kanyang paningin ang mga bata, binawi ni Erisa ang kanyang tingin at naglakad patungo kay Benjamin, nakatatapos lang ng tawag. Kung alam ni old Mr. Graham ang tungkol dito, siya ba? Nabalisa na sila noong binubuli nila si Gavin sa Old Manor. Para kay Darius, si Gavin ay parang isang mahalagang hiyas, ang kanyang pinakamamahal na pag-aari. Si Benjamin ay nasa masamang kalooban. Siya ay lubos na hindi nasisiyahan na ang bagay ay nahayag lamang pagkatapos ng isang taon. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon. Alam na alam niya kung gaano kamahal ni Darius si Gavin. Huwag kang masyadong mapagod. Magiging mas mapagbantay tayo sa hinaharap. Tiningnan siya ni Benjamin sa mga mata at tumango. Ikaw din, huwag kang masyadong mag-alala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ang sabaw ay nasa kalan pa rin. Nagugutom ka ba? Hindi. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang 6 na anak, na nagsasaya sa hardin, at nakahinga ng maluwag. Titingnan ko sila. Napangiti si Erisa. Kasunod nito, bumalik siya sa kusina para tulungan si Edwin. Hindi nagtagal, dinala ni Benjamin ang mga bata sa loob ng bahay. Nang makita sila ni Erisa ay laking gulat niya. Si Oliver at Jasper ay nakasandal sa kaliwang balikat ni Benjamin, samantalang si Jessie ay nakaupo sa kanyang kanang balikat, nakayakap sa kanyang ulo. Sila ay literal sa lahat sa kanya. Ang 3 nakatatandang bata ay nasa kanyang mga bisig, 2 sa kanan at 1 sa kaliwa. Hindi napigilan ni Erisa ang isang nakakatuwang tawa. Bumaba ka na, binoha ng kahihiyan si Benjamin, at mabilis niyang hiniling sa mga bata na itigil ang kanilang mga kalokohang kalokohan. Maghintay ka, pinigilan sila ni Erisa, inilabas ang kanyang telepono, kinuha niya ang ilang mga larawan nito sa bilis ng kidlat. Kumunat ang noo ni Benjamin at naiinip na nagtanong, tapos ka na ba? Oo,
Humajijik siya habang kumakaway sa mga bata. Halika na, sweethearts. Handa na ang hapunan. Isa-isang bumaba ang mga bata sa likuran ni Benjamin at masayang naghuhugas ng kamay. Hindi masama, Graham. Lalo kang nagmukhang ama. Tinapunan siya ni Erisa ng masamang tingin. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Hindi ba ako mukhang isa bago ito? Haha, masyado kang seryoso. Sa makatuwid, ang mga bata ay hindi kailanman ng ahas na lapitan ka. Kung gusto mong makipag-hangout sa kanila, kailangan mong maging mas palakaibigan. Gayunpaman, natutuwa siya na naging mas malapit siya sa mga bata. Nagtataka ako kung sino ang natakot na mapalapit ako sa mga bata. Namula si Erisa, well, natakot ako na agawin mo sila sa akin. Ito ay ibang konteksto sa kabuuan. Nagtaas ng kilay si Benjamin dahil sa interes. Paano sila naiiba? Hindi ka na natatakot.